Bago pa man po bumalik sa Pilipinas, etong dating mayor ng Iloilo na si Mayor Jed Mabilog, meron po siyang interview with Karen Davila. At doon sa interview na iyon, napanood ko yung interview na iyon, ramdam mo ramdam mo talaga yung takot netong isang ito, netong mayor ng Iloilo sa um, demonyong si Digong. Right term, no? Grabe pala talaga ang pananakot na itong mga Duterte. Mantakin nyo yung mga taong ayaw nila or ayaw umanib sa kanila. Yung mga politiko na tinuturing nilang kalaban, anong gagawin? Idadawit sa mga krimen. Idadawit at ilalagay sa narco list. Yan daw po ang nangyayari. Yan daw po ang karumal-dumal na ginawa netong si Duterte. Yan yung taktika netong mga ito para maubos yung kanilang kalaban. Katulad ng madalas kong sabihin, galit ko na sa droga, pero sila ang pasimuno ng droga. Ito ramdam na ramdam ko talaga yung takot ng dating mayor na ito ng Iloilo City, takot sa sarili niya at takot nga sa pamilya niya. So ito yung totoo. Ang ginawa daw sandata natong si Digong ay yung drug war para labanan o para patumbahin yung tinuturing niyang mga kalaban sa politika. Ganun kadumi maglaro etong mga Duterte. Lahat ng ayaw sa kanila ay tinuturing nilang kalaban. Lahat ng ayaw sa mga ginagawa nila na kasamaan ay ituturing nilang kaaway. Ang ibig sabihin nito, yung mga umaanib sa mga Duterte, yung naniniwala sa mga Duterte, yun din po ay kasing sama netong presidente or dating presidenteng ito at ang buong angkan ng mga Duterte. Ganyan ang sistema at utak netong mga ito para manatiling makapangyarihan. Ang takutin ang mga kalaban. Sa dami ba naman daw ng galamay natong si Digong? Diba? Yung Davao Death Squad at mga private army. Pero nakakita talaga ng pagkakataon itong isang ito mula nung maupo na patumbahin ang kanyang mga kalaban sa politika. Kaya niya inilunsad itong drug war, peking drug war na ito. Nakakalungkot, pero nangyayari ang lahat ng ito sa bansa natin. Yung isang katulad ni Mayor Jed Mabilog, na kung tutuusin ay ma-influensya na dyan sa Iloilo City, natakot. Natakot pa rin sa pwedeng gawin nga na itong si Digong. Kasi ang sabi niya, lahat ng pagbabanta ni Digong, kung kanino man, ay talagang ginagawa at nangyayari. So matindi pala talaga. Pero kung inyong titignang maigi, isinama ang mga pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. So merong dating list, narco list, at parang dinagdag lang natong si Digong yung mga kalaban niya or yung mga tinuturing niya na kalaban sa politika. Dahil ang pagkakaalam ko ay gusto rin natong si Digong na idawit nga natong si Jed Mabilog, si Mar Rojas at syempre ang kanyang pinsan na si Frank Drilon sa droga. Ganyan po, yung parang i-implicate, yung parang i-diin na sila rin ay sangkot sa droga, yung dalawang nabanggit natin, Mar Rojas at Franklin Drilon. Ganyan po kademonyo etong isang ito. Kaya tayo natutuwa kung sa puntong ito nakikita natin yung wakas ng paghahari-harian na itong mga Duterte at wakas ng kanilang pananakot sa mga politiko na kalaban nila. Ay maano pa kaya yung mga ordinaryong kababayan natin na napakadaling matakot. Madali lang nilang lipulin at takutin talaga yung mga ordinaryong kababayan natin. Dahil kung ang katulad ni Jed Mabilog ay natakot ni Duterte, ma-influensya na ito, malaking tao na ito, pero natakot sa banta ni Duterte dahil talagang ang ginagawa na itong isang ito, ang kanyang mga banta, hindi lang pala talaga banta. Good luck!